Another day, another vlog. Thank you Lord for this day. Hi there! Welcome back again to a day in my life. At heto na nga, pasensya na nga po kahapon kung hindi nga po tayo nakapag-upload. Grabe na nga kasi yung init ngayon at Diyos ko, hindi nga ako makapag-concentrate kapag nag-e-edit ako ng mga vlogs. Hindi naman nga kasi tayo pwede magtutok sa electric fan habang nagvo-voice over tayo at baka yung electric fan na lang yung marinig niyo. Anyway, pagkagising ko nga sa umaga, pagkatapos ko nagkape, dito nga ako sa ilalim ng mangga tumatambay, lalo na kapag wala pa akong ginagawa. Actually, hindi naman talaga yung palay yung binabantayan ko dyan. Yung mga mangga, binibilang ko, baka kasi mabawasan. Charis. Bali nung araw nga na to, maaga nagising yung kapatid ko at yung nanay ko at nakapagpakulo na nga siya ng tubig ng mga oras na yan. Pumasok nga lang siya dun sa loob para nga isalin yung tubig na mainit at para nga mabanlawan na din yung bigas na isasaing. Ako nga ako pumasok dun sa kusina, inayos ko na nga muna tong apoy at para nga mamaya pagdating niya dito, isasalang niya na lang yung kanin. Wala pa nga kaming ulam ng mga oras na to, kaya naman naisipan ko na nga muna maghiwa ng sibuyas at nagpabili nga ako ng corned beef. Kapag nga pala nagluluto ako ng corned beef, dinadagdagan ko talaga yung sibuyas at hindi nga ako naglalagay ng bawang. Pero syempre, depende pa rin yan sa inyo kung anong gusto nyo ilagay sa corned beef nyo. Gusto ko nga din lagyan ito ng patatas, pero wala nga nabili yung bayo ko doon sa tindahan kung siya bumili ng corned beef. Dalawang malaki talaga yung pinabibili ko na corned beef, pero dahil walang available sa tindahan, ayan, tatlong maliliit na lang yung binili nyo. Bali, meron nga din pala nagbigay sa atin na saging na saba, kaya naman kukuha lang tayo ng ilang piraso dito at pipirituhin nga natin. Alam ko na nga sanang prituhin lahat, pero dahil konti lang naman din kaming kakain ngayong almusal, kalahati na lang nga muna yung binalatan ko. Pinili ko na lang nga din yung mga sobrang lambot at yun na nga yung uunahin kong prituhin. At yung mga matitira ay pwede naman sigurong gawin turon. Eto na, matapos ko nga balatan itong mga saging na saba, agad ko na din ito pinaghihiwa sa dalawa. Dito nga sa labas kung saan kami nagluluto, agad na nga ako nagpainit ng kawali at naglagay ng konting mantika at ayan, sinalang ko na nga itong mga saging na saba. Alam nyo ba na itong mga saging na saba na to napakatamis. Siguro kung gagawin mo itong banana Q, kahit konting asukal na lang yung ilalagay mo. Habang ang piniprito ko, parang meron ngang asukal na lumalabas na nasusunog. Yes, opo, ganun siya katamis. Ay, Rugone, sana all sweet. Anyway, mabilisan ko lang din nailuto itong mga saging na saba, kaya naman ayan, agad ko na ding hinango. Dito nga sa pinagprituhan natin na saging, doon na lang din ako naggisa. Para at least medyo manamis-namis nga yung ating corned beef. Kung mapapansin nyo nga, yung sibuyas na inahalo natin, medyo nag-brown siya. Kasi nga yung saging na pinrito natin kanina, sinabi ko nga sa inyo, parang may lumalabas na asukal. At ayan nga yung kinalabasan, medyo nag-brown nga yung mantika. At heto, nung maging translucent na nga yung ating sibuyas, pwede na nga nating ilagay dito yung mga corned beef. Kone, habang nagvo-voice over talaga ako ngayon, mayroong mga nakikisabay. Naririnig nyo ba? Kung meron man kayo naririnig ng mga tilaok ng manok, pagpasensyahan nyo na. Umaga kasi kapag nagvo-voice over ako. Pagkatapos nga natin mailagay yung 3 lata ng corned beef, syempre hahaluin natin to at baka naman masunog. Meron nga kasing iba kapag nagluluto sila ng corned beef, nilalagyan nila ito ng bawang, kamatis, sibuyas, ganun. Pero kapag ako nagluluto, sibuyas lang talaga yung nilalagay ko. Tapos yung iba naman nakikita ko naglalagay naman sila, repolyo, ganun. Hindi nga din pala ako naglalagay ng tubig dito sa ating corned beef kasi nga ang gusto ko sa corned beef yung manuyo-nuyo at lumalabas na talaga yung mantika. Dito kasi kapag naglagay ako ng tubig, nagiging masabaw na siya. Anyway, na maluto nga yung ating corned beef, isinalin ko na nga ito sa isang lagayan at ito, naglagay nga ulit ako ng konting mantika at hinihulog ko nga yung mga pinukpok kong bawang. Meron nga kasi kaming kanin lamig, sayang naman para makain ka ako, ayan, isasangag ko na lang. Dito nga sa amin, kapag kanin lamig hindi nila papansinin, pero kapag sinangag mo ay sigurado mauubos. Hahaluin ko nga ito ng hahaluin hanggang sa maging malutong na nga yung kanin kasi nga ito ay fried rice. Bali, naglagay na nga pala ako kanina dyan ng konting asin at ayan, medyo malapit na nga maluto. Okay na, ayan, pinrepare ko na nga itong mga kakainin natin. Masarap pa nga tong ulam natin na to sa almusal kung meron nga tuyo at itlog. Pero dahil tight muna yung budget natin for today's video, for the go na to. Bali, dito na nga lang pala ako sa kubo kumain dahil nga meron naman mga kasangkapan dito. Para nga mamaya ka ako, pag nagligpit ako, sambit-bitan na lang dun sa kusina at dun na lang nga ako maghuhugas. Pagkatapos nga pala namin mag-almusal ng mga araw na yan, pumunta nga pala ng Tianggi yung kapatid ko at bumili nga siya ng uulamin sa tanghalian. Gusto niya nga daw na may sabaw, kaya naman ayan, bumili nga siya ng hipon. Pagkadating nga, agad ko na nga to nilinisan at para nga agad ako makapagluto. Bukod nga sa hipon, bali bumili nga din pala siya ng mga ilang pirasong tilapia. Sabi ko nga sa kanya, total madami naman nga kakong bunga yung kamyas, kaya naman kako, sinigang na lang namin sa kamyas. Bali, heto nga pala mga tilapia, natanggalan na ng bituka, hasang at kaliskis, kaya naman pagkadating dito, babanlawan na lang. Kainaman nga pag ganun, talaga nababawasan yung trabaho mo. Pagkatapos ko nga mabanlawan yung tilapia, pinaghihimay ko naman itong kangkong para nga matanggal yung mga matitigas. 3 beses ko nga binanlawan to para siguradong walang germs.
Charis! Sakto nga matapos kong banlawan yung ating kangkong, dumating naman yung kapatid ko at heto, nakapanguhan na nga sila ng kamyas. Habang ang binabanlawan ko, ayan, tinatanggalan ko na din ng tampok. Nakapaghiwa na nga din pala ako dito ng bawang, luya, sibuyas at kamatis. Bali okay naman na lahat ng ingredients na gagamitin ko, kaya naman heto, agad na nga ako pumunta dito sa labas para nga makapagluto na. Pinainitan ko na nga pala itong kaserola at naglagay nga ng konting mantika. So po, dito nga sa ating sinigang sa kamyas, gigisahin ko para mas lalong malasa. At nung mainit na nga yung mantika, agad ko na nga inilagay yung luya. Hahaluin lang natin to ng hahaluin hanggang sa maging golden brown nga yung ating luya. At pagkatapos nga nun, magkasabay na nga nating ilalagay dito yung bawang, sibuyas at kamatis. Hahaluin lang natin to ulit na nga haluin, tapos kapag ganyan na nga itsura, pwede na nga nating iligay itong mga kamyas. Syempre, walang katapusang paghahalo para magbanding sila ng maayos dyan. At kapag nga ganyan na yung itsura ng ating kamyas, pwede na tayo dito maglagay ng tubig. Enough amount lang ng tubig yung ilalagay mo, pero kung gusto mo na masabaw, pwede mo naman din dagdagan. Para nga lalong mas malasa itong ating sinigang sa kamyas, maglalagay pa nga tayo dito na shrimp cube. Pag kumukulo na at malambot na nga yung ating mga kamyas, ayan, pwede na nga natin silang pigain dito mismo sa kaserola. Pagkatapos nga nun, magte-taste test tayo. Kapag okay na, pwede na nga nating ilagay dito yung mga tilapia. Huli ko talaga nilagay itong tilapia at yung mga hipon dahil alam nyo naman, madali lang naman tong maluto. At nung kulong-kulo na nga, ayan, nilagay ko na nga din itong ating mga kangkong. Kali pinakulong ko lang ng 2 to 3 minutes, then ayan, ready to serve at ready to eat na nga itong ating sinigang sa kamyas na hipon at tilapia. O diba, all-in-one na to. Meron ka ng hipon, meron ka pang tilapia. Kaya naman kung biglaan ka nag-crave ng gantong may sabaw, ay Diyos ko, pwede to sa'yo. After ko nga makapagluto, ayan, nagsandok na nga din pala ako ng konti dito para nga makakain na. At syempre, perfect to sa kanin na may tutu. O siya, that's it muna for today's video. Thank you for watching. And again, para maging updated ka sa lahat ng video na ina-upload ko, don't forget to like, follow, and share this video for more. See you again on my next vlog. God bless everyone. Bye!